alagaan. Pero higit sa ano pa mang mga bagay, yung salita ng Diyos. Amen. Kasi ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng direksyon sa tao. Ang sabi nga ng Psalms 119:105, ang salita ninyo ay gabay at patnubay sa aking daraanan. Kaya maraming mga ligaw, lito yung buhay, hindi naman lito ang pangalan, litong-lito yung buhay niya dahil hindi niya alam yung kanyang dadaanan. Kaya nga, mapalad po tayo sa napakaraming tao, tayo ay isa sa napili ng Panginoon at tinanggap ninyo yung salita ng Diyos dahil ito yung mahalaga sa buhay ng isang tao. Kasi kung wala tayong kaalaman patungkol sa Diyos, tayo ay patungo sa katahamakan. Ang taong hindi kumikilala sa Diyos, patungo yan sa katahamakan. Pag sinabing kapahamakan, impyerno po ang tinutukoy po doon. Kaya mapalad tayo na kayo, yung mga bata ay nakakapakinig na ng salita ng Diyos, mapalad kayo. Dahil mas magandang tamnan yung bata kaysa sa matatanda. Kasi ang bata, kapag tinuruan mo na ng aral patungkol sa salita ng Diyos, dadaling niya hanggang sa paglaki. Eh tayo, pasalamat din tayo dahil kahit na may mga edad na tayo, naabot tayo ng kanyang mga salita. Patunay lang yan na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Ayaw niya kasi na tayo ay matawak. Tulad ng sinabi ni Brother Eric, na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, maraming mga sakit yung mga tao dahil nga sa maling ginagawa. Pero ang plano ng Panginoon sa atin ay mapaganda ang buhay natin. Amen. Yan ang magandang balita na binabahagi namin sa inyo, na magiging maganda ang buhay ng tao kapag siya ay nakakilala sa Diyos. At yung kagandahan, hindi po yun ang basihan na malaki yung bahay mo, mamahalin yung sasakyan mo. Hindi yun yung sinabing magandang buhay. Pag sinabing magandang buhay, namumuhay ka sa katuwiran, na kahit may problema at pagsubok, parang baliwala sa iyo, dahil alam mong meron kang Diyos. Amen. Hindi ka balisa kapag ikaw ay nangangailangan. Kapag may mga problema ka, alam mo yung magiging solusyon dahil alam mo yung salita ng Diyos at alam mong magtatagumpay ka. Yun yung magandang buhay. Amen. Amen. Kaya dito ay mararanasan natin dahil sa kanyang salita, dahil sa pagsampalataya natin sa Diyos. So, salamat po sa Panginoon. Introduction lang yon. At magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Ay pagpapatuloy po natin yung ating binabaybay na salita ng Diyos sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 10. Tapusin natin yung verse 10, 7 to 10. Masarap sana siyang baybayin ng isa-isang talata, kaya lang baka matagalan tayo sa pag-aaral. So gusto ko lang talakayin itong talatang 7 hanggang 10. Nasupungan na po ba ng lahat? Nakita na po sa mga may cellphone at Bible, buksan niyo po. Basahin natin ng salita na ko yung mauna. Anumang sali ng hawak ninyong Biblia o sa cellphone ay basahin po ninyo. Ang sabi po dyan sa verse 7 ng chapter 4 ng Santiago, sabi dyan, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Verse 8, kayo po. Kayo mula, sabay-sabay na po kayo. 1, 2, 3, go. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ay iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Ang inyong puso, Okay. kayong pagbago-bago ang isip. Okay, verse 9, maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Verse 10, Magpapa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. okay. Salamat po sa pagkabasa ng Diyos ng palain ng Panginoon kanyang salita. Gaya ng pinag-aralan natin nung nakaraan, meron dyan na binanggit natin para matanggap natin yung biyaya, yung sobra, yung sapat na biyaya ng Diyos, kinakailangan magpakumbaba tayo sa Diyos. At dito, binabanggit ulit dyan sa last verse, binasa natin, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, meron siyang, alam niyo ba yung sandwich na yan? Pinalamanan ng pagpapakumbaba. Ang paglapit kasi sa Diyos ay tanda ng pagpapakumbaba. Ulit ko po, yung taong lumalapit sa Diyos
tanda yan ng pagpapakumbaba. It means, hindi mo talaga kakayanin sa sarili mo kung wala ang Diyos. Kaya ka lumalapit dahil alam mo na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kayaman, full of experience ka na, pero pag lumapit ka sa Diyos, it means talagang hindi mo kaya kung wala siya. Amen. Amen. So dito, sa tatalakayin natin, may mga binabanggit na dapat na ugalihin natin mga mananampalataya. So, dito ay sabi niya sa verse 7, magpasakop kayo sa Diyos. So kung titingnan po natin sa original na pagkasalin niyang magpasakop, sa simpleng salita, sumunod tayo sa Kanya. Yun yung panawagan ni Santiago para sa atin na kinakailangan yung mga sumasampalataya sa Diyos, kinakailangan kalakip nun yung sumusunod siya sa Diyos. Yung pagpapasakop, magpapailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos. Magpapailalim ka sa utos ng Diyos. Kaya nga, sa simpleng salita, kinakailangan sumusunod tayo sa Diyos. Amen. Amen. Kasi kung titignan nyo po, nasa maayos na pagkasulat ni Santiago, yung kanyang sinulat na ito, nakabaybay yan. Sabi niya, magpasakop kayo sa Diyos. Kapag kayo nagpasakop sa Diyos, ano gagawin nyo? Labanan nyo ang dyablo. Hindi naman po pwedeng lalaban ka sa kay dyablo na hindi mo alam yung batas ng Diyos. Kaya nga meron tayong batas pagdating sa pakikipaglaban. Ang unang batas dyan ay kinakailangan alamin mo kung sinong kalaban mo. Know your enemies. Yan yung unang-unang batas sa pakikipaglaban. Kahit na kompleto ka ng sandata, planado yung pakikipaglaban mo, pero bandang huli na hindi mo alam pala yung kinakalaban mo, kakampi mo, napatay mo pa. So, kaya nga, ang kinakailangan gawin po natin, totoo meron tayong kalaban. Amen. Tingnan nyo yung katabi nyo. Kalaban yan sa basketball, kalaban yan sa kainan, kalaban yan sa paborito, kalaban yan sa marami. Kaya lang, minsan, akala natin sila yung kalaban natin. Tayong mga mananampalataya, ang totoo, hindi tao ang kalaban natin. Ang sabi ng Ephesians chapter 6, babasahin ko po, no? Efeso, kapitulo 6. May kaaway kasi tayong mga tao. Kaya lang ang problema, ang hirap kalabanin yung kaaway na hindi mo siya nakikita. Buti pa yung katabi ko, nakikita, madaling malaman kung ano yung gagawin niya. Kapag meron akong hindi gustong meron siyang gagawin sa akin, kumbaga, maiwasan ko na kasi nakikita ko ng kumikilos. Chapter 6 ng Efeso, ang sabi niya sa verse 12, 14. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon. Simulan natin yung verse 12, mas maganda. Verse 12. 10 na natin. At bilang pangwakas, verse 10 na 6:10 po. At bilang pangwawakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma. Tingnan niyo, pandigma, ibig sabihin may labanan. Ang sabi, gamitin yung lahat ng pagkagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Verse 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi, tingnan niyo yung mga katabi niyo. Pag tao yan, hindi yan. Tao ba yan? Di ba? Kasi ang sabi po dyan, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. So bakit iniinis ako ni kuya, ni ate? Bakit iniinis ako ni mami, ni daddy? Bakit ganito yung sinasabi niya sa akin? Kasi nagagamit lang yung tao ng kaaway. Nauudyukan lang tayo ni Satanas o ng Diablo. Kaya kung bakit nasasabi natin, nabubulag kasi tayo sa katotohanan. Kapag bulag tayo sa katotohanan, ang alam natin yung paggawa ng mali, pagsasalita ng masama, pag-iisip ng masama.
Pero lahat ng yun, dinidikta sa atin ng kaaway. Sino ba yung kaaway ninyo? Tingnan nyo ulit yung katabi nyo. Hindi yan. Kasi hindi tao. Mga espiritu sa himpapawid. Hindi, pag sinabing espiritu, hindi siya nahahawakan. Hindi mo rin siya nakikita. Pero mararamdaman mo sa espiritu na siya ay espiritu dahil nakapagsasalita siya ng masama. Nakakagawa siya ng masama. Nag-iisip siya ng masama. Nauudyukan lang tayo. Amen. Kaya tama ang utos ng Panginoon mag-ibigan kayo. Ibigin nyo ang inyong kaaway. Pero hindi si Satanas ang sinasabi doon. Yung mga tao na ginagamit ng kaaway. Kaya dito, itandaan po natin, hindi tao ang kalaban natin. Amen. Kaya kung minsan, nagsiselos ka sa kapatid mo, para mas mahal siya ni daddy, ano yan, dikta lang yan ng kaaway sa isipan natin. Ang kaaway natin, si Diablo. Amen po. Kaya hindi dapat mainggit, hindi dapat magkaroon ng sama ng loob. Kung mas pinapaboran siya o pinapaboran yon, ang totoo, yung mga kaisipan na hindi maganda ay galing sa Diyos, galing kay Diablo. Amen, mga bata. Kasi usong-uso sa mga bata minsan bakit siya? Bakit si kuya? Bakit si ate? Nakakatingin na wala akong alam sa inyo. Buti nga, wala akong kapatid. Kasi ano naman yan danas ng mga magkakapatid yan. Kaya nga pag naiisip natin yon, ini-inject lang ng kaaway sa inyo na minsan magagalit ka na sa kapatid mo. Tapos magtatangka po ka pa sa mama at daddy mo. Basta ganung kaisipan, mga masasamang kaisipan, hindi galing sa Diyos. Amen. So alam nyo na ngayon, hindi naman ako galit. Pinapaliwanag ko lang yung katotohanan. So, walang puwang dapat sa atin ng Diablo. Kaya kinakailangan magpasakop tayo sa Diyos. Sundin natin yung kanyang mga utos. Pag nasunod mo yung kanyang utos, tsaka mo labanan ng Diablo. Kaya lang, huwag naman yung pagmamayabang na, makikipagsuntukan ka sa Diablo, hindi. Walang sunto, hindi mo nga nakikita eh. Paano ka makikipagsuntukan? Siyempre, para malabanan mo siya, binabanggit yung chapter 6 ng Ephesians, gamitin yung lahat ng kagamitang pandigma. Hindi ko na po babanggitin yan, masyadong mahaba, baka alas 12 na tapos na yung birthday, di pa tayo nakakain. Mahaba po kasi ito pag sinabing usapin ng, basta labanan natin, kinakailangan alamin nyo muna yung kaaway ninyo. No? Inuulit ko po, yung katabi nyo ay hindi ninyo kaaway. Maging yung kaharap ninyo, hindi nyo kaaway. No? Lahat tayo ay hindi tayo magkaaway. Nilikha tayo ng Diyos sa magandang purpose niya para sa atin. At gamitin po natin yung buhay natin para makilala natin siya, mahalin natin siya, at paglingkuran natin siya. Yan yung pangunahing kailangan na gawin natin bilang mga nilalang ng Diyos. So, ano po yung mga unang binabanggit natin ni Santiago sa atin? Magpasakop tayo sa Diyos. Ano ibig sabihin na magpasakop po? Anong ibig sabihin na mas magpasakop? Yung simpleng salita lang? Dalawa yung binabanggit ko. Sumunod sa Diyos o po mailalim sa kanyang mga utos. Amen. Tingnan po natin yung mangangaral. Aklat po ng mangangaral, chapter 12. May binabanggit po dito na yung isa sa buong katungkulan ng tao ay yung sumunod sa utos ng Diyos. Ang mangangaral po, ang sumulat niyan, ay ang isa sa pinakamatalinong na buhay sa mundo at wala nang tatalino pa. Kung kilala nyo si Albert Einstein, ay hindi siya ganun katalino kung kukumpara dito sa sumulat ng aklat ng mangangaral. At kung meron ka kayong kakilalang mayaman, na piling nyo siya na yung pinakamayaman, wala rin tutumbas sa yaman ng taong sumulat dito sa aklat ng mangangaral. Si Haring Solomon, na binigyan ng karunungan, ng walang kasing paris ng karunungan na nabuhay nung panahon niya at sa kapanahunan natin. At wala rin niya yaman pa na pinakayayaman pa sa kanya dahil siya na yung pinakamayamang na buhay na tao sa buong buhay na ito. Siya lang, si Haring Solomon.
So, dahil sa kanyang karunungan at kayamanan, marami na siyang karanasan. Pagdating sa kaginhawaan, karangyaan, makuha yung gusto. Pag may pera ka ang daling makabili Makabili ng mga 35% na sale sa Taipa, dyan sa Nike. Pag may pera, makakabili. Kaya lang, kahit nga yung mga si Solomon, ang dami niyang naging babae. Opo, ang totoo niyang asawa, 300, 700 na alipin. Na pangasawa niya po yun dahil sa kanyang karunungan at kayamanan. Kaya lang, yun nagdala sa kanya sa kapahamakan. Pero sa kabila ng kanyang mga karanasan, meron siyang naisulat na tungkulin ng tao. Kasi sabi niya, baliwala ang lahat, matanggap niya ang lahat. Pero tingnan niyo po yung chapter 12. Tingnan niyo po. 12:13, sabi diyan ng makot ng mga ngaral, ngayong nabasa mo na ang lahat na ito ang huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Bakit daw po? Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So sa isa pala sa tungkulin ng tao, kagaya ng sinulat ni Santiago, kinakailangan sumunod tayo sa Diyos. Tungkulin din natin na sundin natin ang Diyos dahil tayo ay galing sa Kanya. Yung mga magulang niyo ba sinusunod ninyo? Opo. Sometimes. Pero pagdating sa pag-ibig, ako ang magmamahal, ako ang masusunod. Kahit alam ng mama o ng papa na hindi nararapat, ang pag-ibig pa naman ay ang hirap kalabanin. Mabuti pang umawat ka sa kalabaw na nag-aaway kaysa sa dalawang tao na nagmamahalan. Ang hirap awatin noon. Pero yung dalawang kalabaw, mas madaling awatin, pero mahirap awatin yung dalawang nagmamahalan. Amen. Huwag naman sana ang ganun. Di baling kalabaw na muna tayo pagdating sa pag-ibig. Sumusungay-sungay na pero naaawat pa rin. Pero yung taong nagmamahalan pagdating sa pag-ibig, ang hirap awatin po. So tuloy natin. Siguro verse 7 na lang tayo. Masyadong mahaba So ano daw pong gagawin natin? Magpasakop tayo sa Diyos. Pag sinabing magpasakop, ano pong gustong sabihin ng salita ng Diyos? Sumunod at saka pumailalim sa utos ng Diyos. Amen. Pangalawa, labanan nyo ang dyablo. Pag sinabing labanan ng dyablo, ibig sabihin siya yung kaaway natin. At paano natin malalabanan? Ano yung sabi ng Ephesians? Isuot natin ang lahat ng kagamitang pandigma. Meron bang makikipaglaban sa inyo na may laban kayo kung ang kalaban mo, ang sandata niya ay kanyon at ikaw naman ay yung gloves kahit yung kay Pacquiao pa. Palagay nyo, kakayanin nyo kaya kanyon na ang kalaban ninyo? So, pagdating sa pakikipaglaban, kinakailangan, una, alamin mo kung sino ang kalaban mo. Pangalawa, isuot mo yung mga kagamitang pandigma na ibinigay ng Diyos. Kaya sa pakikipaglaban natin, mapalad kayo kapag kayo ay nagbabasa ng Biblia, malalaman nyo yung mga sandata. Meron pala kaming mga sandata sa pakikipaglaban. Babasahin ko sa inyo, no? Mabilisan lang, pero hindi ko napapaliwanag. Kulang talaga tayo sa oras. Verse 6. Chapter 6, tuloy ko lang, no? Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos na makikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. So ano daw yung mga kagamitang yan? Ito po, lagi kayong maging handa. Gawin ninyong sinturon ng katotohanan, belt of truth. Isuot nyo ang pagkatumatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya nyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas.
na parang mga palasong nagliliyab. Isuot nyo ang helmet na tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. And lastly, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga tinabanal. Yan ang mga kagamitang pandigma. Kung isa-isahin yan, kulang yung oras natin. Pero ang pinaka-point natin diyan, dito yon. Ito yung sandata natin, yung salita ng Diyos. Ang sandata din natin ay si Kristo, yung pananampalataya natin sa Kanya. Kung siya ay nagtagumpay kay Satanas, magtatagumpay din yung sumusunod sa Kanya. Amen. So, labanan nyo ang dyablo. Pag nakalaban nyo na ang dyablo, anong gagawin ng kalaban ninyo? Pagsuot nyo yung full armor ninyo, kompleto kayo ng kasuotan ng kagamitang pandigma. Ano kaya ang palagay ninyo? Kapag nakita ninyo yung isang tao na talagang wala kang puwang na para maka-score sa kanya, siguro iahagis mo na lang yung puting tuwalya. Pag sinabing puting tuwalya sa boxing, suko na. Ang gagawin kasi ng dyablo, kapag naisuot natin yung mga baluting pandigma, lalayo siya sa inyo. At alam nyo, yung baluting yan, walang iba kundi si Jesus. Kapag namumuhay tayong kagaya ni Kristo, kapag tayo ay nag-iisip na kagaya ni Kristo, si Satanas lumalayo yan. Kaya nga, mapalad kayo mga bata, huwag nyo nasayangin yung pagkakataon nyo kung gusto nyo maging maganda yung buhay ninyo. Unahin ninyong kilalanin ng Panginoon. Mahalin nyo siya, paglingkuran nyo siya. Titiyakin ko sa inyo, magiging maganda ang buhay ninyo. At yung magandang buhay niyo, tandaan po ninyo, hindi yung Lamborghini yung sasakyan mo. Hindi 12 story yung yung bahay mo. Ang magandang buhay, kahit na may pagsubok, nakakayanan mo pang tumawa. Kapag may mga problema, madali mong masolusyonan dahil meron kang salita ng Diyos na nagiging gabay mo sa iyong daraanan. Amen. Yun yung totoong magandang buhay. Yes. Hindi mo mahahalata na puno ng problema. Laging masaya. Mapayapang-payapa. Na kahit na magulo na. Sabi nga, ang sino man nagpapakalinga sa katastasan doon ay kakalingangin. Mabuwal man yung mga maraming tao sa paligid dahil sa mga pagsubok, yung mga sumasampalataya sa Diyos, yung mga nagpapasakot sa Diyos, nananatiling nakatayo. Amen. At nagtatagumpay sa kanyang buhay. Yun yung magandang buhay. Amen. Kaya huwag natin sayangin yung mga salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, magpasakop tayo sa Diyos. Pag sinabing magpasakop, ano po yun? Sumunod at sumailalim sa kanyang utos. Pangalawa, labanan natin yung dyablo, pero bago mo siya labanan, kilalanin mo na siya yung kaaway mo. Pag kinalaban mo siya, anong kailangan isuot natin? Mga baluting pandigma na ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, hayaan natin si Kristo ang nabubuhay sa atin, mag-isip tayong kagaya ni Kristo, magsalita tayong kagaya ni Kristo, mamuhay tayong kagaya ni si Kristo. Pag nakita ng kaaway yun sa buhay natin, anong gagawin ng dyablo? Lalayo siya. Bye-bye na. Aalis na yan si dyablo. So, salamat po. Yun na muna tayo, no? Masyadong mahaba. Sabi ko, tapusin natin yung 14. Yan na muna tayo. Baka malito na rin kayo sa dagdag pang mga pag-aaral. So, sa next po, aralin natin yung lumapit kayo sa Diyos. Kung ako pa ang magtuturo. So, salamat po sa Panginoon at yun ang message ng Panginoon sa atin. Ano yung mga natutunan natin? Ang estudyante. Pasakop sa Diyos. Pag sinabing magpasakop, anong ginagawa ng nagpapasakop? Sumusunod, sumasailalim sa utos ng Diyos. Pangalawa, siyempre, bago mo labanan yan, ano yung mga dapat tandaan? Kilalanin kung sino yung kalaban. Sino yung kalaban mo? Tingnan mo kung mukhang dyablo yan. Hindi, diba? Ang gaganda at mga guwapo. So, pag nakilala mo na kung sino yung kalaban mo, anong gagawin mo? Suot ang pandigma. Okay, yung mga armas, suot mo lahat ng mga baluti. At kapag sinabing naisuot mo yung mga baluti, sino yung sinasabi natin doon? Si Kristo, si Jesus. Ibig sabihin, namumuhay kang kagaya niya, nag-iisip kang kagaya niya, nagsasalita kang kagaya niya. At kapag nakita ni Diablo yan, anong gagawin ng kalaban?
Lalayo na siya sa inyo. Amen. So, salamat po sa Panginoon at yan po yung message ng Panginoon sa atin at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo mula sa mga salita ninyo na aming natalakay. Ang dalangin namin matanim sa matabang parte ng aming puso. Ipamuhay namin ang inyong mga salita, tanda ng aming pagpapasakop sa inyo. Kapag kung wala kayo sa aming buhay, kagaya ng nabasa namin na pag-aralan nung nakaraan, yung paglapit namin sa inyo, tanda ng aming pagpapakumbaba. Hindi namin kakayaning labanan ng dyablo kung hindi kayo ang tumutulong sa amin. Kaya naman, ayahan po ninyo ang inyong mga salitang napakinggan namin, napag-aralan namin, magawa namin sa pang-araw-araw ng aming buhay. Lagi naming matandaan na hindi tao ang kalaban namin, kundi yung mga espiritong nasa impapawid, si Satanas, ang dyablo. At ayahan po ninyong lagi naming maisuot ang mga baluti na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng mga narito sa pamilyang ito. Nagpapasalamat kami sapagkat alam namin na meron kayong magandang plano mula sa mga batang ito. Dalangin ko, matanim yung mga salitang ito sa kanilang puso hanggang sa madala nila ito hanggang sa kanilang paglaki at kailangan kanilang kikilalanin nilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, na magkaroon pa sila ng pagnanasa na hanapin pa kayo ng buong puso sapagkat nangako kayo kung kayo hahanapin namin ng buong puso, masusumpungan namin kayo. Tulungan niyo po itong mga batang ito na magkaroon ng mga kaibigang makapagpapalapit sa inyo. Ilayo niyo rin sila sa mga taong magpapalayo sa inyo. Bigyan niyo rin sila ng karunungan na piliin yung naayon sa inyong kalooban, makapagdesisyon ng tama, makapagplano ng tama. At ang higit sa lahat, O Diyos, ang lahat ng kanilang mga gagawin ay mailatag nila sa paraan ng pamumuhay nila sa inyong mga salita. Ilayo niyo po sila sa anumang mga panganib at ang lahat ng pamilyang ito, bigyan niyo sila lagi ng kalakasang pangangatawan, lalo-lalo na yung mga magulang na nagtatrabaho sa lugar na ito. Bilangin ko ang kalakasan sa katawan ang aming hinihingi para sa kanila upang matugunan yung mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ano man pa yung kanilang mga plano habang sila'y narito, let your will be done. Yes, Lord. Mangyari ang inyong kalooban. At ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga pamilyang ito, O Diyos. Huwag niyo pong aalisin ang inyong kamay, ang inyong mga paningin upang tanggapin nila lagi ang inyong kasaganaan ng inyong biyaya. At yung biyayang iyon, yung aakay sa kanila upang talikuran ng kasalanan at kayo ang kanilang paglilingkuran. Amen. Salamat po, pagpalain nyo ng aking mga kasama sa paghahanap ng trabaho ni Yes, Mikey. Kayo po ang patuloy na magkabay sa amin Lord. at kumilos sa lahat ng mga pinapasahang mga through email, mga agencies. Let your will be done. Alam namin meron kayong magandang plano sa kanya sa lugar na ito at mangyari po iyon ayon sa inyong kaparaan. At then you will supply ano man yung mga pangangailangan dahil alam namin kayo ang naglagay sa kanya sa lugar na ito at kayo rin ang kakatagpo ng lahat ng kanilang ng lahat ng kanyang mga pangangailangan, maging yung kanyang mga anak na iniwanan sa aming bansa. Salamat po sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. May kaarawan.